Hindi inirekomenda ng mga animal lover at advocate na ipangregalo ngayong Pasko ang mga alagang hayop. Bakit kaya? Alamin sa unang balita ni Dano Tingkungko. Kung merong magre-regalo sa'yo ng alagang hayop ngayong Pasko pero surprise o hindi mo alam, tatanggapin mo ba? Yes po. Bakit? Paano mo nasabi? Ay parang tao din po yan. Meron ka alaga? Meron aso. Oo, kahit ano, basta galing sa kusino. Ready ka ba? Opo. Gamot, may bakuna, may pagkain. Ikaw ba merong alaga? Mayroon po. 2 tuta po. Maliit pa po. Sa pet shop na ito sa Arayat Market sa Cubao, Quezon City, inaabangan na raw ang bisperas ng Pasko kung kailan kadalasan silang dinadalaw ng mga suking naghahanap ng ireregalong alagang isda. Dati, last year, pag may nagsabi na, magkano to kasi pang regalo. Siguro itong mga 24 or 23, ganun ang ano eh. Kasi pag ano ng Pasko, pagsapit ng Pasko. Pero dumarami ang nagpapaalala, hindi basta dapat inireregalo ang pets. Tulad ng animal lover na si Heart Evangelista. Well, I'm really against that. So it never should be a gift unless na matagal na talagang ng pamilya, ng anak na magkaroon ng aso at whether maalagaan ng bata or not, the parents will be 100% there. Sang-ayon din ng ilang animal welfare group na dapat piliin ang pagbibigyan. If the person that you're going to give this gift of a pet turns out later to be not ready to the commitment, to be not capable of providing that needed care, attention, and needs, no, that dog, that pet will end up suffering. Marami na raw nagpa-rescue sa kanila ng mga alagang napabayaan dahil hindi handa ang amo. Ibinigay, binili, at eventually, dahil hindi na kaya alagaan, burdensome na ito do sa pinagbigyan, napabayaan, pinabayaan ng pag-alagala. Kung bata ang pagbibigyan, mainam daw na tingnan kung kaya itong alagaan ng magulang. Who's paying for the medical bills? Who's buying the dog food? Who's buying the beds? Who's buying the milk? It's the parents. You're not just making the kid happy, but you have to check on the parents' capability to take on that responsibility as well. Kung handa at kayang mag-alaga ng reregaluhan, maganda rin daw na ibagay ang ibibigay sa kanya. You have to do your research also, no, what kind of temperament na mababagay dun sa taong yun. Kung yung taong yun ay isang senior na pala, why would you give it a German Shepherd or a Husky? These are active, hyperactive dogs. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.